Okay, and before anything else, let us all bow down our heads and let us pray. Atin pong hilingin ang presensya ng Diyos sa atin pong kalagitnaan at nawa ay buksan po ng Diyos ang atin pong puso't kaisipan, ang atin pong mainam na matanggap ang mga salita ng Diyos na atin pong mapapakinggan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli sa hapon pong ito o sa umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa napakagandang pagkakataong ito na ibinibigay mo sa amin. Kami ay malayang nakakapakinig ng iyong salita. Kami po ay malayang nakalalapit sa iyong harapan upang sumamba, O Diyos, sa iyo. At ngayon nga pong umagang ito, amin pong dinadalangin, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming pangunahan. At nawa, O Diyos, ngayon pong umagang ito, maranasan naming lahat ang presensya mo. Maramdaman namin, O Diyos, na kasama ka namin ngayon pong umagang ito. At naniniwala kami ngayong umagang ito, O Diyos, kami rin ay pinagpala mo na, kami ay pinalalakas mo at higit sa lahat, ang biyaya mo ay sa aming lahat. At muli sa pangalan ng Panginoong Hesus, winawasak namin ang lahat ng gawa ng kaaway at aming dinideklara ang tagumpay, aming dinideklara ang masaganang pagdaloy ng pagpapala na nanggagaling sa kalangitan. Maraming salamat po, Diyos, sa ipong lahat ng papuri, sa ipong lahat ng pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. And everybody that believe, say Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang Diyos. Yung malakas ho na palakpak, palakpak lang ho sa artista yan. Okay. At muli nagpapasalamat po ko sa Diyos sa napakagandang pagkakataon ito na muli niyang ibinigay sa akin ang napakagandang pagkakataon upang ako po ay muling makaparito sa lugar na ito na kinikilala ko pong pangalawang tahanan ko. Amen. At hindi ko po makakalimutan yung mga panahon na narito ako sa lugar na ito. Okay, lalo na, yan po yung aking tahanan noon. Buhay pa pala yung aking tahanan. Okay, praise God. Pero pag-pray po natin, kung lulubin po ng Panginoon, ako po yung muling makabalik dito sa lugar ho ng Victoria. At sa kasalukuyan po, ako po ay nagtatrabaho po sa Maynila sa UP Ayala Techno Hub. And I'm working as a call center agent. And currently, I was promoted at ako po ay nailipat sa isang napakagandang departamento at yun po yung ipinapanalangin kong departamento. And one of these days, I will be permanently working from home. At kapag nangyari yun, ay makakalipat na po uli ako dito. Makakabalik na ako dito. Hululubin ng Panginoon. Okay, at now, sa panahon po natin ngayon, we are now in the stormy season. Tayo po ay nasa panahon na tagbagyo na. Sabi mo nga sa katabi mo, tagbagyo na. Iyon, tagbagyo. Okay, and alam nyo, nakakatamang isipin, I just noticed this just recently. Sa tuwing ako po'y pupunta sa lugar na ito, sa tuwing ako po'y uuwi dito sa Victoria, ito ang lagi nangyayari. Dala ko lagi yung ulan. Walang araw o panahon na umuwi ako dito na hindi umulan. Napansin nyo? kaya kumbaga parang natutuwa ko, dala ko pala yung pagpapala na hinihintay ng mga magsasaka natin dito. Praise God. At ngayon po umaga, kumbaga gusto ko pong dalhin ang inyong atensyon sa pagdating ng mga bagyo sa buhay. Okay, yun po yung aking pong ipapangaral ngayon pong umaga, when storms come. Okay, last Thursday, nung ako po'y papunta sa opisina, ang hirap po ng aking biyahe. Okay, it is very difficult for me to travel from home to office. Ang hirap. Madulas ang daan. Tapos, ang masama pa nito, yung motor ko medyo nagluko yung headlight, yung mini driving light ko namatay. So, kailangan ko na lang umasa sa headlight na hindi ganun kaliwanag. So, ang hirap ng biyahe. Tapos, malakas ang hangin, kaya parang gumegewang ako habang nagpapatakbo ko ng motor. And I was in the middle of the Commonwealth Avenue, yung po yung pumapangalawang pinakamalaking kalsada sa Maynila na parang EDSA. Isipin mo kung gaano kadelikado ron. May mga parts pa roon na ginagawa na medyo hindi po naging maganda yung sabi na po natin yung pagdinaanan po ng motor medyo hindi talaga magiging pakiramdam. Hindi talaga magiging maganda yung pakiramdam ng driver. Hello, may kausap pa ho ba ako? And so dahil po doon, I decided to manually commute on my way to the office the following day. Kaya kinabukasan, sumunod na araw, ako po yung nag-commute na. And yesterday, I'm so happy, we had a smooth trip. Ang ganda po ng aming paglalakbay, ang bilis ng paglalakbay namin dito. At nung makarating kami, saka bumuhos ang malakas sa ulan.
So, dala ko na naman ang ulan. Hello, may kausap pa ho ba ako? Okay. Pero itong tanong, kasi tagbagyo na. Okay, lahat tayo dumaraan dito sa tinatawag po nating torrential rains, tapos windy day, yung mga hangin na sobrang lakas ng hangin. Ayan. At there are times whether we like it or not, we feel discomfort. Hindi po tayo nakakaramdam ng kakomportablehan. Hindi tayo komportable sa ayaw natin at sa gusto. Lalo na naglalaba ka, hindi ka makatayo ng labahin mo. Hello, nagpapatanim ngayon yung ilang mga magsasaka, yung ibang magsasaka nagpapasalamat, yung iba namang magsasaka, hindi sila magpasalamat kasi nahihirapan silang magtanim dahil sa lakas ng ulan. Pero itong tanong, what will you do or what do you do to prepare for the coming storm? Ano yung gagawin mo sa iyong buhay bilang paghahanda sa mga paparating na bagyo sa buhay? Ayan. What do you do when storms come? Ano gagawin mo kapag ang bagyo dumating na? Medyo matalas po yung tanong na yan. At sa totoo lang, kung pag-uusapan po natin ang bagyo ng buhay, marami po sa atin ang sinasabi, sana walang bagyong darating sa buhay ko. Sana lagi na lang payapa. Sana all. May kausap pa ho ba ako? Praise God. Sino ba naman sa atin ang gusto ng problema? Sino ba naman sa atin ang gusto na dumaan doon sa isang sitwasyon na masasaktan ka? Sino ba naman sa atin ang gustong dumaan doon sa sitwasyon na mahihirapan ka? Well, normally speaking, as a human being, nobody will say yes. Nobody will say, I do. No. You must be out of your mind kung gugustuhin mo na ikaw ay dumaan doon sa ganung klaseng sitwasyon. Pero tignan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung titignan po natin sa Lucas chapter 8 verse 22 to 24, makikita po natin dito yung itinuturo ng Panginoon kung ano yung dapat natin gawin sa tuwing may bagyo sa buhay na darating. Basahin po natin dito sa verse 22 ng Luke chapter 8 hanggang verse 25. Basahin ko po sa inyo sa Bibliang Tagalog. Ang sabi po rito, isang araw si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay sumakay sa isang bangka. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo. At ganun nga ang ginawa nila. Nang sila'y naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na bagyo at ang bangka ay pinasok ng tubig. Kaya't sila'y nanganganib na lumubog. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising, Panginoon, lumulubog na po tayo. Sabi nila. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang malalakas na alon. Tumahimik naman ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos, sinabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Ngunit sila'y natakot at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang hangin at ang tubig at sinusunod naman siya ng mga ito. Amen. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Now, itong tanong, ano yung itinuturo sa atin ng talatang ito? Alam niyo po, napakayaman po ng talatang ito and I'm really grateful and I'm really thankful to God because God is unfolding every mystery of the Bible to me whenever I open my scriptures. At ang lagi ko sinasabi sa Panginoon, Lord, ayokong magbabasa ako ng Bible na hindi ko maiintindihan kung ano yung sinasabi mo at ano yung itinuturo mo. And whenever I open my Bible, I'm so happy because the Lord is unfolding everything to me. Hello, kamusta ang pagbabasa mo ng Bible? Nagbabasa ka pa ba ng Bible? Ay baka mamaya puro Facebook ka, nakakalimutan mo ang Bible. Hello, may kausap pa ho ba ako? Praise God. Now, tingnan po natin. Now, this verses tells us, number one, storms come no matter what. Ang mga bagyo dumarating nang hindi mo maiiwasan. Darating at darating ang bagyo. Makasagot ba kayo ng amen? We have to keep this in mind. Storms are inevitable part of life. Ang bagyo, kapatid, ay isang bahagi ng ating buhay na hindi natin maiiwasan. Hindi natin pwedeng iwasan. Ito ay siguradong darating sa iyong buhay, whether you like it or not. Hindi ka exempted sa trouble. Hindi ka exempted sa problema. Ang mga alagad nga, dumaan sila sa mga matitinding pagsubok at problema. Maging ang Panginoong Hesus, nung siya po ay nagkatawang tao, nakaranas din siya ng pagsubok kagaya natin.
Ngunit ang sabi ng Biblia, bagamat siya'y sinubok, siya'y tinukso, pero hindi siya nagkasala kahit kailan. Amen. Tayo naman, kabaligtaran. Kapag tayo sinusubok, may mga pagkakataong nadadapa tayo at sa pagkakadapa natin tayo ay nagkakasala. Makasagot ho ba kayo ng amen? Makasagot ho ba kayo ng amen? Amen. So tingnan po natin yung mga alagad na gulat sila sa pagdating ng bagyo. Okay, they were caught off guard when the storms came. Okay? So now, there are times as we enjoy the Christian life, may mga pagkakataon habang ini-enjoy natin yung buhay Kristiyano natin, we tend to forget the reality of the storms of life. Nakakalimutan natin ang realidad na meron pa rin palang bagyong darating. Bakit? Kasi enjoy ka na doon sa buhay mo bilang Kristiyano eh. Biro mo, dumarang ka doon sa mga pagkakataon na ikaw ay sumasagana o masagana sa lahat ng bagay, payapa ka sa lahat ng bagay, wala kang kaaway, lahat kasundo mo. Nakakalimutan mo kaya pag dumating yung oras ng pagsubok, nagugulat ka. Makasagot ba kayo ng amen? Sino po sa inyo minsan dito yung nagulat nung may biglang dumating na problema? Yes. Ang hindi ho makatingin, guilty. Lahat tayo. Hindi natin pwedeng itagong katotohanan. That is a reality of life. Magugulat at magugulat ka sa tuwing may darating na problema. Pero kung tutusin, hindi dapat. Bakit? Kasi dapat expected mo na ang pagdating ng problema. Hindi ko sinasabing hanapin mo ang problema, pero sinasabi ko dapat lagi kang handa dahil alam mo at alam mo na may darating. Makasagot ba kayo ng amen? Okay, so we even come to the point of believing that no more storms are coming your way because you are with Jesus. Dumarating po tayo doon sa punto na kung saan hindi na tayo halos maniwalang may bagyo pang darating dahil nakikristo na tayo. That's a big lie. May kausap pa ho ba ako? Now, ito pa. No one is exempted when it comes to experiencing the storm. Wala pong exempted. Hello? Walang exempted. Daraan at daraan ka dyan. And actually, number 2, storms actually reveal what you are made of. Ang bagyo, ine-expose ka niya. Hello? Storms actually reveal what are you made of. Ang mga bagyong dumarating sa iyong buhay ay nagpapahayag o nagpapakita kung ano ka talaga. Tignan mo, paano mo malalaman kung gaano kaasim ang isang kalamansi? Di ba pipisilin mo para lumabas ang katas? Tama ho ba mali? Ganon din sa buhay ng Kristiyano. Kapag in-applyan ka ng pressure, lumalabas yung totoong kulay mo. Di ba ang ginto nga para lumabas ang mga impure substances na meron doon sa ginto, ano nangyayari? Pag idinarang mo sa apo yan, lulutang bigla yung mga bahagi ng alahas mo na hindi ginto. Ang matitira sa ilalim ay yung totoong ginto. Ganon din, kapatid, sa buhay mo. Whether you like it or not, whenever pressures are applied to you, it exposes the real you. Hello? May kausap pa ho ba ako? Kala mo ligtas ka? Hindi. I-expose, ipakikita ng Diyos sa iyo kung sino ka sa pamamagitan ng bagyong pinagdaraanan mo. Siyempre, anong dapat na mangyari kapag nakita mo na kung sino ka? Siyempre, dumalangin ka sa Diyos na baguhin kang patuloy ng Panginoon. Makasagot ba kayo ng amen? At ito pa, pangatlo, we need to prepare when we know that a storm is coming. Kailangan handa tayo. We need to prepare, kailangan handa tayo kung alam na natin na paparating na ang bagyo. Amen? Handa ka dapat. Sabi mo nga sa katabi mo, handa ka dapat. Ayun. Yun nga, kaya nga sabi ko nga, nagugulat ang karamihan sa atin kasi hindi tayo handa. Ayan. Subukan mong isang estudyante, hindi yan handa sa exam o sa quiz na ibibigay ng kanyang guro, ay gulat yan. Mangangapang bigla yan. At ang posible pang mangyari, babagsak yan. Bakit? Kasi hindi niya alam yung kanyang isasagot dahil sa pagkabigla niya. Hello, naalala ko tuloy nung high school pa ako, galit na galit ako sa teacher ko whenever nasasabi niyang meron siyang instant quiz. Ako, galit na galit ako sa teacher ko. Ako. Pero salamat sa Diyos, kumbaga napagtagumpayan natin yun. Ano? So we need to prepare ourselves.
Physically, emotionally, mentally. Kailangan nakahanda ka physically dahil kung may sakit ka at aabutan ka ng bagyo, nako, sisiguruhin ko sa iyo, kung kinakailangan mag-evacuate, mahihirapan ka. Kaya dapat lagi tayong malusog. Hanggat maaari, iwasan natin magkasakit. Bawal magkasakit. Makasagot ba kayo ng amen? Then we need to be prepared emotionally. Pag dumarating yung bagyo na yun, dapat alerto ka, hindi ka dapat takot. Huwag mo rin idadaan sa galit kasi pag emotionally crippled ka, ang hirap gumalaw. Diba? And of course, mentally, dapat alerto ka. So we need to prepare our loved ones as well. So dapat ihanda mo rin yung mga mahal mo sa buhay sa bagyong paparating. Tama ba mali? Tama. Baka mamaya sa sobrang handa mo, nakalimutan mo yung mahal mo sa buhay kung ano man yung nangyari at hindi handa yung mahal mo sa buhay, sinong kawawa? Sila din. Of course, maapektuhan ka. Sila ay naging biktima rin ng bagyo na hindi naman sila dapat maging biktima kung sila po ay naging handa at nakapaghanda sa tulong mo. Makasagot ba kayo ng amen? Okay, of course, ihanda natin yung shelter natin, yung ating pong tahanan. Okay, and lastly, we will be preparing our resources. Okay, magtatabi ka ng pagkain, iaayusin mo yung damit, maglalagay ka ng gamot doon sa lalagyanan ng gamot para just in case mayroong magkasakit, naka-ready kayo. Magtatabi ka ng mga ilawan na magagamit mo pag oras na wala ng kuryente. Lahat ng yan, ihahanda mo. Kumbaga, it's better to be ready than not, di ba? Mas maganda ng handa kaysa hindi. Etong tanong, sa bagyo ng buhay, handa ka rin ba? Yan ang malaking tanong. Dalawang bagyo na dumarating sa buhay natin. Number 1, pagsubok. Number 2, tukso. So, wag po natin kakalimutan yan. Yung isa, meron pong positibong epekto at yung isa ay merong negatibong epekto. Ang epektong positibo ng pagsubok, ikaw ay lalakas, ikaw ay tatatag, ikaw ay magiging marunong. Diba, sabi nga, experience is the best teacher. Tama? So, mas marami tayong natututunan, hindi lamang sa paaralan, kundi sa pamamagitan ng karanasan ng buhay. Tama? Okay. Pero ang tukso, ang negatibong epekto nito sa buhay natin, ikaw ay pwedeng magkasala kung ito'y iyong papatulan. Amen? Pero ang temptations, whether you like it or not, it is also a type of storm. But this is fatal. This is very dangerous than the previous one, which is a trial. Mas delikado po ang tukso. Now, let me give you my one main point. Hayaan po ninyong ibigay ko sa inyo ang isang pinakamahalagang punto na gusto ko pong tandaan nyo ngayon. If you can memorize it, much better. Now, let me give you in one sentence. Sabi rito, storms are inevitable, but it cannot overpower an alert child of God. Storms are inevitable, but it cannot overpower an alert child of God. Hindi maiiwasan ang pagdating ng bagyo sa buhay, ngunit, hindi niya kayang gapiin ang anak ng Diyos na laging handa. Uulitin ko, hindi maiiwasan ang pagdating ng bagyo sa buhay, ngunit hindi niya kayang gapiin ang anak ng Diyos na laging handa. Kaya dapat bilang isang Kristiyano, lagi kang handa sa bagyo ng buhay. Makasagot ho ba kayo ng amen? I sense right now that some of you here, meron pong ilan dito sa inyo na nasa kalagitnaan ng isang bagyo. O sabihin na natin, nasa kalagitnaan ng malakas na ulan at itong malakas na ulan na dumaraan ngayon sa buhay niya, malapit ng maging bagyo. Nararamdaman ko yun. Hello, may kausap pa ho ba ako? Okay, gaya nga ng aking sinabi, hindi mo maiiwasan yan. Darating at darating yan sa ayaw at sa gusto mo. Pero, yung bagyo na yan na paparating, o dumarating, o dumating na sa buhay mo, hindi kanya kayang gapiin kung handa ka. So today I want to impart wisdom. I want to impart not only knowledge but also wisdom that comes from the Lord. Amen? Na tayo ay maging handa. At kung paano tayo magiging handa sa mga bagyong ito na dumarating sa buhay po natin. Alalahanin mo, anak ka ng Diyos.
Taas nga po ang kamay ng mga anak ng Diyos. Pag isang kamay, pamangkin lang yan. Alam na ninyo ito. Okay. Praise God. Now, makinig tayo. Okay. We are prepared for a coming storm when we know who we are, where we are, and how we are. Uulitin ko. We are prepared for a coming storm when we know who we are, where we are, how we are. Parang incomplete sentence siya tayo na. Mami, papaliwanag ko sa inyo. Okay, kung bakit. Okay, tayo ay magiging handa sa paparating na bagyo kung alam natin kung sino tayo, kung nasaan tayo, at kung papaano tayo. Sino ka, saan ka, at sa English kasi, how we are. Hindi ko alam kung paano kita Tagalog yun. Paano ba tayo? Tama ba yun? How we are. Okay. Now, who are you? Sino ka nga bang talaga? Okay? Ikaw na dumaraan sa bagyo ngayon, sino ka ba? Now, balikan natin yung mga talatang binasa po natin. Alam niyo po, yung mga alagad na kasama ni Jesus doon sa bangka, doon nung dumating yung bagyo na yon, na ubod ng lakas, ang sabi po ng Biblia, well, it's very easy for them to stay confident in the storm if they remember this one simple truth. Ano yun? They are with Jesus. Ang dali, kapatid, para sa kanila na maging matapang, confident, malakas ang loob, maging palaban, kung hindi nila nakalimutan na kasama nila si Jesus sa mga pagkakataong iyon. Hello? So mga lagad ay hindi dapat natakot sa bagyong iyon kung natatandaan lamang nila ang katotohanan kasama nila si Jesus. But it seems that they had forgotten it. Parang nakalimutan nila. Bakit? Kasi nataramta silang bigla. May kausap po ba ako? Nakalimutan nila na kasama rin nila sa bangkang iyon ang tagapagligtas. At ang palatandaan na nakalimutan nga nila si Jesus kasi agad silang natakot at nataranta sa pagdating ng nasabing bagyo. May kausap po ba ako? Do not forget who you are in Christ. Huwag mong kalimutan, kapatid, kung sino ka kay Kristo. Sino ka nga ba kay Kristo? Ang sabi ng Biblia, dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, ikaw ay naging anak ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, anak ka talaga ng Diyos. Yan, huwag mong kakalimutan yan. Anak ka ng Diyos. Hindi ka lamang isang mananampalataya. Kapatid, huwag mong kalimutan kung sino ka sa harapan ng Diyos. Hindi ka lamang isang mananampalataya. Hindi ka lamang isang tagasunod. Ikaw ay isang anak ng Diyos. Makasagot ho ba kayo ng amen? You are a child of God. You are not just a believer. You are not just a follower. But you are a child of God. Do not forget that. And of course, dahil anak ka ng Diyos, pwede ba namang pabayaan ka ng Diyos? Hindi ka pwedeng pabayaan ng Diyos. Huwag mong isiping nag-iisa ka. Huwag mong isipin na pinabayaan ka na ng Diyos, which is not. Makasagot ho ba kayo ng amen? Praise God. Praise God. Hallelujah. Kaya huwag mong kalimutan kung sino ka kay Kristo. Where are you? Nasaan ka ba ngayon? Okay. The disciples forgot their possession. Nakalimutan ng mga alagad yung kanilang kinalalagyan. Ano yon? Sila ay na kay Kristo. Hello? Now listen, you are in Christ. Ikaw ay na kay Kristo na. Sabi mo nga sa katabi mo, na kay Kristo ka na. Yun. Anong pangalan mo, ate? Marcelina po. Marcelina. Wow, ang gandang pangalan. Okay. Ate Marcelina, sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, sa mga pagkakataong ito, at nararamdaman ko na sinasabi ng Panginoon, na huwag mong iisiping ikaw ay nag-iisa. Sinasabi ng Panginoon sa iyo, huwag mong isiping iniwanan na kita. Sabi ng Diyos, hindi kita pababayaan dahil ikaw ay anak kong minamahal. Sabi ng Diyos, iniwang ka man ng mga taong inaasahan mong magtataguyod sa iyo, itinakwil ka man, sabi ng Diyos,
ng mga taong inaasahan mo na tutulong sa'yo. Pero sabi ng Diyos, hindi kita iniwan kahit kailan. Sabi ng Panginoon, panahon na para kalimutan ang kabiguan ng nakaraan. Panahon na upang ikaw ay tumayo. Okay, nakatayo, taas noo, sabi ng Diyos, sapagkat ikaw ay minamahal at pinapahalagahan ko, sabi ng Diyos. Amen. Hindi ko maintindihan itong bagay nito, but whenever I look at you right now, I see that a door is about to be opened. Merong tao na nagsara ng pintuan para sa iyo. Nawala ang opportunity mo, nawala yung napakaganda mong pagkakataon para mapabuti ng husto at ng mas mainam ang buhay mo. Pero sinasabi ng Diyos, muli kong bubuksan ang pinto para sa iyo. Praise God. Bubuksan ko ang pintuan para sa iyo. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Meron ka bang anak na mag-aaral na ng college? Mag-second year college po yung isa ko. Magsi-second year college na. Now, listen carefully. Tutulungan siya ng Diyos para ma-improve yung kanyang pag-aaral. Okay? At ito pa maganda, hindi pa naman huli ang pagkakataon para mag-apply siya ng scholarship. Kapag pinagbuti na ng Diyos yung kanya pong pag-aaral. So, nakikita ko po na matatapos niya ang kanyang pag-aaral, sabi ng Diyos. At kumbaga pag nakatapos siya ng kanyang kolehiyo, bigla pong mag-iibang lahat. Kumbaga sasakyan biglang kakambyo at kayo po'y makatatakbo ng mas matulin tungo doon sa hangganan. You will be able to reach your goal, the Lord says. So do not worry. Nakikita ko overthinker ka. Tama? Pero sabi naman, hindi naman maiiwasan sa isang nanay yan eh. Pero kapatid ko sa Panginoon, huwag kang mag-alala. Hawak ng Diyos ang iyong buhay. Amen. Palapakan ho natin ng malakas ang Panginoon. Sabihin mo nga uli sa katabi mo, titigan mo ng mata sa mata kung may mata. Sabihin mo, na kay Kristo ka na. Na kay Kristo ka na. Huwag mong kalilimutan yan. Iyan ang iyong posisyon. Yan ang iyong kalagayan. Amen. Na kay Kristo ka na. No, sa English word po, yung word na kay Kristo ka na, ito po yung word na in Christ. Sabi nga po natin, in Christ. Ano spelling ng word na in? I-N. I-N yan, di ba? In. Tapos the word Christ. Ano spelling ng Christ? Teka muna, huwag mo na i-spell. Alam mo yan. In Christ. Sabi po natin ulit, in Christ. Alam niyo po, dito sa katagang itong in Christ, ang ganda nung ipinapakita ng Diyos para sa atin. Alam niyo po ba na sa buong New Testament, the word in Christ was used more than 37 times. More than 37 times. In Christ, yung phrase na yan. Natanong mo na ba, ano ba ibig sabihin ng in Christ? Okay, alam na po natin yung word na Christ, the anointed one, Mashiach in Hebrew. Pinahira ng Diyos. Binigyan ng authority ng Diyos para kumatawan sa Diyos. Okay, yun po yung ibig sabihin ng Christ, and it refers to the time that Christ became a human being like you to do the will of the Father to save you. Okay? Now, pero yung word na in, ito yung gusto kong tutukan nyo. In, sabihin po natin in. Now, yung word po na in, galing po sa Greek word na en. Yung n, ang spelling ay E at saka N. N. Okay, yan po yung salitang Griego ng in sa yan po yung salitang Griego ng salitang Ingles na in. Yan. Okay, ano ibig sabihin nito? Alam niyo po ba, ang ganda ng kahulugan ng in o n sa wika pong Griego na siyang pinagmulan ng atin pong bagong tipan. The word in means in a fixed position as it relates to rest. Pag sinabing en sa Greek, it speaks of a fixed position. Isang lugar na ayos, matibay, malakas. Okay? And it relates to rest. So this word actually speaks of our security in Christ. So meaning to say, whenever you hear the word or the phrase, in Christ, it speaks of your security as a child of God. It speaks of your security as a follower and a believer of Jesus.
You are secured. Ibig sabihin nun, ikaw ay merong kasiguruhan. Ikaw ay merong katiyakan sa Panginoong Yesus. At dahil dito, madali na para sa iyo mag-relax. Ikaw ay magiging payapa na dahil tinake over na lahat ni Jesus Christ para sa iyo. Nandiyan pa ho ba kayo? May kausap pa ho ba ako? Okay, ang kahulugan ng salitang in ayon sa lingwahe ng bagong tipan ay ikaw ay nasa matibay at maayos na lugar o posisyon, isang lugar na may kapahingahan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay na kay Kristo, nangangahulugang ikaw ay inilagay ng Diyos sa isang maayos, matibay na katatayuan o kalagayan na dahil dito ikaw ay may seguridad. Kaya meron kang seguridad kay Jesus. Sa tao maaaring wala kang seguridad. Bakit? Ang ugali ng tao pwedeng magbago, ang pananaw ng tao pwedeng magbago. Hindi mo rin pwedeng ilagay ang seguridad mo sa mga bagay na meron ka kasi lahat yan mag-fade, lahat yan mawawala, lahat yan mag-expire. Pero ito magandang balita, kung ikaw, ang tiwala mo, ang seguridad mo ay na kay Kristo, kapatid, it will be eternal because Jesus Christ stays the same. Hello? Ano sabi ng Hebrews 13 verse 8? Verse 8 na ba yun? Ano sabi roon? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Isipin mo, yung pinagtitiwalaan mo, yung source ng security mo, kapatid, ang magandang balita, siya po ay walang hanggan. Hindi siya nagbabago. Amen.